Kamusta kayong lahat? Ako po ito si Edgar, ang probinsyanong napadpad sa Maynila. Nabitin ba kayo sa huling kwento? Huwag kayong mag-alala. Mabibitin pa rin kasi kayo ngayong araw. Biro lang. Tuloy na po natin ang kwento. Nagpatuloy kami sa inuman. Asar na asar ako kay pinsan. Kasi nga, pinagmamalaki niyang naahalikan nga siya ng diwata. Ang ganda kasi ng diwatang yun. Pero sa totoo lang, hindi naman kasi talaga ako naiinggit doon sa halik. Mali, naiinggit pala talaga ako. Ang ibig sabihin kasi ng halik ng isang diwata, parang gusto ka rin ito. Ibig sabihin, may gusto ang diwata sa'yo. Sa hindi ko malamang dahilan, bakit magkakagusto ang diwata kay pinsan? Ang sama na ugali, no? Insecure na kung insecure. Pero ganun talaga ang nararamdaman ko noon. Pero napagtanto ko na parang karapat dapat din naman talaga si pinsan. Yung adikain kasi niyang makatulong noong sandaling yon, namayani. Naungusan niya ako na ang dami ko ng experience. Narealize ko din sa huli na tama nga naman, deserve nga ni pinsan yon. Ang bonus pa nga nun, may sarili ng mutya si pinsan. Ano nga tawag doon? Singsing ng tip-tip ng kahoy? Iba lang ang itsura kumpara sa akin. Pero halos katulad yun ang epekto ng sa akin. Parehas pampalakas ng espiritual na kapangyarihan. Pero ang pinaka kinatawa ko nun ay yung sinabi sa akin ng diwata. Yung mutya ko, meron pa palang tinatagong lakas. Na-excite naman ako. Ibig sabihin, hindi ko pa nagagamit ang buong potensyal ng sarili kong mutya. Kinabukasan ng hapon, pagka-uwi namin sa bahay ni Louie, nag-usap kami. Pinsan, hindi pa rin ako makapaniwala na meron na akong sariling mutya. Deserve mo naman yan, pinsan. Ang galing mo nga eh. Malamang, kung wala ka kahapon, nayari na tayo nung kapring yun. Naguguluhan pa nga rin ako, pinsan eh. Papaano ba nangyaring ako nakakagalaw samantalang ikaw natulala sa kagandahan ng diwata? Nakita ko rin naman na maganda yung diwata pero bakit ako? Hindi ako natulala sa kanya. Pinsan, yung adikain mo kasi noon mas bumubugso. Natalo ng adikain mong makatulong yung kapangyarihan ng diwata. Kaya yun. Laki nga ng pasasalamat niya sa'yo, di ba? Nahalikan ka pa niya. Oo nga, pinsan eh. Alam mo ba, pinsan, kapag hinalikan ka ng isang diwata, ibig sabihin nun, may gusto siya sa'yo. At kahit na anong hilingin mo sa kanya, ibibigay niya. Weh, parang genie? Pinsan, kailan ba ako nagloko? Kahit anong hilingin ko, kahit makalipad. Pinsan naman, yung makatotohanan syempre. Yung mga bagay na posibleng mangyari. Sige. Pero paano naman yun? Di ba sabi niya bumalik ka kapag may kailangan ka? Baka ganon. At least, di ba? May mahingan tayo ng tulong. Nga, pinsan. Ang mapapayo ko sa iyo ngayon, pinsan, aralin mo kung paano mo magagamit yan. Sa tulong kasi niyang singsing na yan, mapapalakas niya yung kasalukuyang meron kang espiritual na lakas. Kumbaga, kaya niyang doblehin o triplehin. Depende sa'yo. Ikaw ba? Paano mo nagagamit yung kwintas mo? Di iniisip ko lang na gamitin. Ganon. Pero matagal na pagsasana yan, pinsan. Dapat, maging isa kayo ng singsing na yan, ng mutya na yan. Kasi may buhay yan, pinsan. Mararamdaman mo at maiintindihan mo rin yan. May pakaramdam din yan. Maiintindihan mo rin ako balang araw, pinsan. Sa ngayon, kausapin mo. Ituring mo na kaibigan, kapamilya, sarili mo. Diskarte mo na yan, pinsan. Okay. Salamat, pinsan ha. Ako dapat magpasalamat sa'yo. Hindi ko alam kung anong nangyari na sa atin kung hindi mo ako naligtas doon. Buti na lang talaga. Magaling ka kasi magturo eh. Hindi
Hindi naman ituturo yung adhikain. Kusa yun. Nasa loob mo talaga yung pagiging albularyo. Tsaka ang makatulong. Pero pinsan, wag mo nang uulitin yun ha. Yung basta-basta na lang lalabas. Next time, pag-isipan mo munang mabuti. Although maganda naman yung naging resulta, next time, bago mo gawin yung mga ganong bagay, pag-isipan mo muna. Maghintay ka ng tamang pagkakataon para lumabas, para magpakita sa mga kalaban natin. Paano na lang kung marami palang engkanto doon? Eh di nayari tayo, di ba? Isa lang yun sa mga pwedeng senaryo. Ay, oo nga pinsan oh. Hindi ko naisip yun. Eh, ganun talaga. Yun ang natututunan sa experience. E di next time, syempre mag-iisip ka na, di ba? Oo, pinsan. Promise, di ko na uulitin yun. Di ko nga naisip talaga yun ano. Kinabukasan ng umaga, nag-practice po kami ng basketball team namin. Naging maganda yung practice namin. Buhos, kumpleto kami. Base sa mga ka-teammates ko, marami raw kaming makakalaban na magagaling. Yung iba kasi, muhugot pa raw ng mga varsity player. Yung lumalaro sa mga UAAP, NCAA. Eh ako naman, na-excite ako. Siyempre, isang simpleng probinsyano lang naman ako. Tapos makakalaban ako ng mga talagang magagaling na kabataan. Pero base sa teammates ko, malakas daw noon yung team namin. Dahil daw yun sa pagdating ko. Alam ko magaling ako maglaro, pero never ko talagang na-imagine na makakasabay ako sa mga player ng UAAP, NCAA. Bahala na ka ako. Basta ako maglalaro lang. Bubuhos ko ang lahat ng lakas at galing ko. Lunchtime. Naghiwa-hiwalay kami. Kami ni pinsan, kumain kami sa isang karinderya. Kagaya ng nakagawian, si pinsan, patak na naman ang kalamansi. Tawang-tawa ko. Sigurado kasi ako sa mga sandaling yon. Alam naman niyang hindi karne ng tao yon. Maaamoy at maaamoy niya yon. Pero ang loko, patakong patak pa rin ang kalamansi. Partida, minudo yung ulam niya nun ha. Tapos nilalagyan niya pa ng kalamansi. Parang cravings niya ng araw yung maasim na pagkain eh. Tawa na lang ako ng tawa. Habang kumakain kami nun, may narinig akong nag-uusap sa likod ko. Anak, kumain ka na. Pupunta pa tayo kay Ka Ignacio. Magpapagamot pa tayo sa kanya. Panigurado mahaba ang pila doon kaya kailangan mo kumain ng marami. Napalingon ako sa likod ko at nagulat na lang ako sa nakita ko. May isang hindi pa naman katandaang lalaki at isang batang lalaki. Mukha ata silang mag-ama. Ang edad siguro nila mga nasa 30 plus po yung tatay, habang yung anak naman niya mga nasa 7 years old. Pinapakain ng tatay yung anak niya. Pero ang pinakakinagulat ko doon po sa likod ng batang lalaki may aurang itim. Ibig sabihin, may kung sino ang nagbigay nun sa kanya. Sa totoo lang, hindi mo makikita ang bagay na yon kapag normal kang tao. Pero kapag katulad ko ikaw, makikita mo ang bagay na iyon. Para itong usok at mararamdaman mo lang din ito kapag hinawakan mo yung taong meron noon. Tinuro ko yung bagay na yun kay pinsan at miski siya, nabigla din sa nakita. Pinsan, ano yung usok sa likod ng bata? Pinsan, sumpayan, sakit, barang o kulam. Ibang tao yung may gawa nun sa bata. Anong gagawin mo, pinsan? Pinsan, tulungan mo yung bata. Kaya mo yan. Pero kapag tinulungan mo siya, gusto kong malaman kung kanino nang galing ang patay na salita niya yan. Sige, pinsan. Kuya? Baby? Mawalang galang na po Ano pong problema ng anak niyo, kuya? Itong anak ko kasi, ilang araw nang nilalagnat. Ilang araw na rin nagsusukat tae. Wala kasi kaming pampagamot At ang pinupuntahan lang namin ay si Ka Ignacio, yung albularyong manghihilot at mangtatawas.
Pangatlong balik na namin to sa kanya. Nagbabakasakaling gumaling na ang anak ko sa kanya. Kuya, gusto mo ba pagalingin ko yung anak mo? Naku, wala akong pambayad. Sapat lang ang perang meron ako para pambayad kay Ka Ignacio. Utang ko pa to sa kanya. Naku, kuya, wag po kayo mag-alala. Hindi po ako magpapabayad. Tutulungan ko po kayo. Mapapagaling ko po yung anak ninyo. Hindi ba kayo nagbibiro? Hindi po, kuya. Ako po si Louie. At itong pinsan ko naman po si Edgar po. Makakatulong po kami sa anak ninyo. Madali lang po ito. Hinawakan ni pinsan yung bata. Nakita ko ng laki yung mata niya. Alam niya na kung sino ang may gawa nun. Nagritual siya ng para doon sa bagay na iyon. Simple lang naman yun. At ilang saglit lang, kita kong nawala ang usok. Ang bilis ng pangyayari. Nakita ko yung pagbabago ng itsura ng bata. Yung pananamlay nito, nawala. Sumigla siya at kumain ng kusa. Kuya, okay na po yung anak ninyo. Hindi niyo na po siya kailangan dalhin doon sa... Ano pong pangalan nun? Ka Ignacio? Opo. Kuya, wag na po kayong babalik doon sa matandang yun. Manloloko siya. Siya ang nagbigay ng sakit sa anak ninyo para dalhin niyo yung anak niyo sa kanya at para magbayad kayo sa kanya. Ganun ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Wag po kayo mag-alala, kuya. Kami nang bahala doon kay Ka Ignacio. Ituro niyo lang po kung saan siya nakatira. Kami bahala sa kanya. Pangako po yan. Maraming salamat sa inyong dalawa, mga utoy. Tinuro sa amin ng lalaking yun yung address ni Ka Ignacio. Sa may Cavite ito. Bungad lang naman. Sa may tansa. Mahaba pa naman yung araw. Kaya nagpasya kami ni pinsan na puntahan yung huwad na manggagamot na iyon. Pinsan, alam mo ba, nakita ko doon sa memorya ng bata na maraming ginagamot yung matandang yun. Siya rin yung nagbibigay ng sakit. Ginagawa niya yun para sa pera. Siraulo siya. Loko yun . Mabuti pa pinsan, puntahan na lang natin. Alamin natin kung ano ba talagang ginagawa niya. Hapon na po kami nakarating sa Mitensa. Nagkandaligaw-ligaw pa nga kami. Liblib na lugar po yung napuntahan namin. Mapuno, kapatagan. Hinatid kami ng isang tricycle doon at kita nga po namin na napakaraming pila doon. Pinipilahan nila yung isang kubo. Gusto sana naming sumingit, kaso ang sama ng tingin sa amin ng mga taong nandoon na halos lahat ay may mga sakit. Sa haba ng pila, inabot na po kami ng 6 ng gabi hanggang sa kami naman ang susunod. Actually, kami nga yung pinakahuli. Wala na pong katao-tao noon. Madilim na rin. Paglabas sa paglabas ng huling pasyente niya, kami naman po ang pumasok. At sa loob ng kubo, isang matandang lalaki ang bumungad sa amin. Hindi kayo naparito para magpagamot. Tama ba? Nagkatinginan kami ni pinsan. Hindi kami nagsalita. Hinanda lang namin ang mga sarili namin. Ikaw ang nagtanggal ng sakit dun sa isa sa mga batang nagpupunta sa akin, tama ba? Sa mga sandaling yon, nakaramdam na ako ng kaba. Hindi normal na tao tong nasa harapan namin. Magaling siya. May kakaiba siyang kakayahan. Anong sadya nyo at naparito kayo? Hindi makapagsalita ang pinsan ko noon. Nakakaramdam ako ng takot sa kanya. Kaya ako, nilakasan ko ang loob ko. Nandito kami para alamin kung anong binabalak mo. At kapag hindi namin nagustuhan ng mga sinabi mo, kami mismo ang magpapahinto sa'yo. Nagulat na lang kami nang sa isang iglap, nagbago ng anyo yung matanda. Nagkaroon siya ng malaking pakpak. Yung itsura naman po niya, para siyang naging paniki.
Hindi. Para naging isang taong paniki eh. Inatake niya kami. Si pinsan ay hindi naman nakagalaw kaagad. Hindi siya alerto. Mabuti at natulak ko siya. Nagdasal kami ng mga pangontra. Nagkanda gulo-gulo na doon sa may kubo. Hindi ako makapaniwala. Isang aswang na mangkukulam. May ganun pala. Bukod doon, napakalakas din niya at napakabilis. Hindi siya basta-basta. Lumabas kami ng pinsan ko doon sa may kubo. Lugi kami kapag doon kami nakipaglaban sa loob. Nilabas na ni pinsan yung kutsilyo niya. Nag-iilaw na rin yung singsing niya. Habang ako naman, sarado lang yung kamao ko. Umiilaw din ang kwintas ko. Hanggang sa unti-unti, lumabas yung matandang aswang. Ang lakas naman ng loob ninyong magpunta rito at kalabanin ako. Bakit? Sino ba kayo? Mabilis na sinugod kami ng aswang. Kami naman, dahil protektado na kami ng buhay na salita, sinugod din namin siya. Nagkagulatan pa nga kami kasi hindi niya inaasahan yun. Inatake niya kami, ngunit nasangga namin yung mga atake niya. Nakipagbito pa kami ng atake. Suntok sa akin. Saksak naman kay pinsan. Nasaktan namin siya. Pero nasaktan din niya kami. Malakas yung aswang. Hindi siya basta-basta. Magaling. Matagal na akong hindi nasasaktan. Ganito pala ang pakiramdam. Ang sarap palang masaktan. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Hindi pa. Pasalamat kayo. Hindi pa kompleto. Sandali. Bakit ba ako nagpapaliwanag sa inyo? Hintayin niyo lang ako. Babalikan ko kayong dalawa. Alam ko na ang amoy ninyo. Lumipad ng pagkataas-taas yung aswang. Nagpunta po siya sa dagat. Panorte. Pinsan, ano bang meron dyan sa dagat na yan? Saan papunta yan? May isla ba dyan? Alam ko pinsan, wala eh. Dagat yan. Manila Bay yan eh. Ang isla dyan eh, Corridor Island. Tapos sunod, Bataan na. Deja vu. Para nangyari na to ah. Pinsan, may ideya ka ba papuntang Bataan? Hindi tumugon ang pinsan ko. Bagkus, nginitian niya lang ako. Panibagong paglalakbay na naman. Kailangan naming mahanap kung sino yung ka-Ignacio na yon. Hindi tama ang ginagawa niya. Isa siyang salot na kailangan mapuksa. Sabi sa inyo eh, mabibitin na naman kayo. Dito na lang po muna. Muli po, ako po si Edgar, ang probinsyano.